Praise God. Hallelujah. So, lagi nating sinasagot, all is well. Praise the Lord. Amen? Without further ado, praise God. Nakabukas na yan, Chi. Hallelujah. So, without further ado, mga kapatid, tayo po ay darako agad sa salita ng Diyos. Remember that the Word of God ay nagbibigay po ito sa atin ng kalakasang spiritual so that we can go on sa buhay na ito. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Sabi mo, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well, my family is well, my job is well, my business is well. In the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin si Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, we will proceed and we will continue our series regarding our identity in Christ o ang ating pagkakakilanlan sa ating sarili, sa ating Panginoon. At ating po nang tinalunan ang Book 1, Book 2, at dito po tayo nag-focus sa Book 3 which entitled, Who I Am in Christ Jesus. Because the more you know who you are, the more you will be able to live sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. So sabi po, mga kapatid, sa 1 Corinthians 15:10, sabi niya, but by the grace, according to Paul, the unmerited favor and blessing of God, I am what I am. Sabi ni Pablo, I am what I am. And His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I worked harder than all of them, the apostles, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor and blessings of God which was with me. So si Pablo ay naging Pablo, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos sa kanya. Alam ni Pablo na hindi siya naging ganon, dahil sa kanyang sarili, naging ganon siya, mga kapatid, pinagpala siya, pinagtagumpay siya, not because of him, but because of the grace that was living in him, mga kapatid. Okay, let us review sa ating mga tinalakay. Medyo umuusad na po tayo. Part 1, tinalakay natin, I am abounding in Christ Jesus. Ang buhay ng Kristiyano ay pa-abound ng pa-abound, hindi yung pahirap ng pahirap, palubog ng palubog. Pa-abound dapat ang buhay ng Kristiyano. Number 2, I am accepted in Christ Jesus. Sino ka man, saan ka man nanggaling, ano pa man, ikaw ay accepted sa ating Panginoon. In part 3, mga kapatid, I am alive in Christ Jesus. We're no longer separated from the Lord, praise God, because of our sins. We were now united again, hallelujah, tied back again with our Lord Jesus Christ, and that's why we are living in Christ Jesus. So, tayo po ay alive in Christ Jesus. And part 4, I am anointed in Christ Jesus. All of us ay anointed sa Panginoon. Ano man ang iyong position, ano man ang iyong ginagampanan sa church, ano man ang iyong ministry sa church, we are all anointed. And there is no such, wala pong superior, walang inferior na anointing. Lahat ng anointing natin are all the same level, because the anointing that I have, the anointing that you have is same Holy Spirit, brethren in Christ. In part 5, I am assured in Christ Jesus. Sa pangako, tayo ay nakakatiyak. Sa mga panalangin natin, tayo ay nakakatiyak na pakikinggan tayo ng Diyos. And whatever we are expecting from the Lord, we have that assurance. Kasi tayo ay assured
sa ating Panginoon. Kaya dapat walang puwang sa atin ang pag-aalinlangan, pagdududa, pagmamakansakali, because pag sinabing rest assured tayo, the moment you cried out to God, alam mo na pakikinggan ka ng Panginoon. Amen? Praise God. And that was last Sunday, ating inacronym ang salitang happiest. Praise God. Kapag tayo nga naman ay assured, tayo ay talagang ang pinaka-happiest ever person in the world. Ano daw po yung happiest? We are assured in hope, assured in abundance, assured in prayer, assured in promises, assured in inconveniences, assured in expectation, assured in salvation, and assured even in trials. Kaya kahit may pagsubok ka, put in mind and put in your heart, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tiyak na tiyak mo yan na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi minsan, kapag may pinagdadaanan tayo, natatakot tayo, nangangamba tayo, kung ano ang ating mga worries, ay nag-iisip tayo. But praise the Lord, again, even in the midst of the storm, you are rest assured that God is always there for you. Sabi nga ng kanta, just call my name and I will be there. Praise God. Hallelujah. Hindi sinabing, maybe I'm there. Praise God. Ang sabi po, I will be there. So, ibig sabihin, that is assurance. And this morning, are we happy, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na umuusad. Hallelujah. At na marami na po tayo naunawaan. In part 6, entitled, I am baptized in Christ Jesus. Unahan ko na lang po kayo, no? Yung baptism na binabanggit dito is not baptism in the water. This is baptism in the Holy Spirit. Pwedeng hindi ka baptized sa water, pero you are already baptized in the Holy Spirit. Is that clear and loud? Kasi minsan ng iba, nagkakaroon pa sila ng puwang para magpatuloy sa pagkakasala, mamuhay pa sa mga mundong buhay, because in their mind, sinasabi na, I'm not yet baptized, di pa naman ako nabautismuhan. Bakit? Ano bang kinalaman ng bautismo? You can live naman a holy life, even though, remember na yung mga taong naka-crucify kasama ni Jesus, hindi na sila ibinababa para bautismuhan. Na sinabi ba doon sa Bible na, ibaba niyo yung dalawang nakapako na yan kasama ni Kristo at bautismuhan niyo muna para maligtas. Because baptism is not the basis of our salvation. Hallelujah. Even though nagpapabaptize tayo for public testimony that we are submitting to Christ, we are obeying Christ, iyan po ay public testimony lang po yan, mga kapatid. But again, that is not the basis of our salvation. Kasi pipiling hindi ka na-baptize sa water, pero baptize ka sa Holy Spirit. Basa tayo. And Peter answered them, repent. 3,000 dito ang tumanggap kay Lord. Change your views. Kita mo, inuna. Change your views, pananaw, and purpose to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it. Sabi niya, and be baptized. Every one of you, lahat tayo, walang exempted. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of and release from your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Sa Tagalog, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So once you are baptized in the Holy Spirit, makakatanggap tayo ng gifts of the Holy Spirit. Pwede ang gift mo, gift of interpretation, gift of teaching, gift of wisdom, gift of ano pa man, discerning of the Spirit, gift of speaking in tongues. Yun ay mga gifts ng Holy Spirit. The moment you were baptized in the Holy Spirit, not in water, you will receive
the gifts of the Holy Spirit. Tingin kayo mga kapatid, lahat ng mananampalataya are required to be baptized in the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ. Tingnan po natin ang salitang baptize. Ang salitang baptize sa Greek word, baptizo. Ito po ay alternative sa Greek 9:11, to make one that is fully wet. Kumbaga, ilulubog ka. Praise God. Used only in the New Testament of ceremonial ablution, especially technically of the ordinance of Christian baptism. Kasi ang baptism, yan sa mga ordinance. Communion is also an ordinance. At ito ay itinranslate sa salitang baptize, baptize, and wash. So, ibig sabihin, we need to be immersed in the Holy Spirit. Kasi alam niyo po mga kapatid, nowadays, ito ang panahon na dapat tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Bakit po, Pastor? Kasi ang banal na Espiritu parang, power bank yan ng mga Kristiyano. Na kahit brand out ang palibot, kung pag fully charged ang power bank, hindi ka maubusan ng... are you following, church? Pero pag wala tayo Holy Spirit, nadali tayo, naandun yung word sound, naandun yung burden sound, naandun lahat ang pagkabagot, pagkainis sa buhay. Praise God. Kaya nga sabi nga ng isang mangangaral, paghambingin mo ang nagluluto ng pansit na may Holy Spirit at nagluluto ng pansit na walang Holy Spirit. Praise God. Ang mga walang Holy Spirit, pag nagluto yan, praise God, ang marami, papakainin ng mga tao, nagdadabog yan. Pambihira, puro na lang ako, puro na lang ako, puro na lang ako. Because they don't have Holy Spirit. Pero pag may Holy Spirit yan, masaya na naglilingkod yan kayo, umaawit pa yan sa kabila ng kapaguran. Kaya there is difference. Kaya nga sa Bible, ang qualification ng mga manggagawa sa church must be full of the Holy Spirit. Dapat puspos ng banal na Espiritu. Actually, mga kapatid, sa Matthew 3:11, sabi niya, indeed, baptize you in or with water because of repentance. That is because of your changing your minds for the better. Here, sabi niya, heartily amending your ways with abhorrence of your past sins. But he who is, sabi ni John the Baptist, iniintroduce niya si Jesus. Sabi ni John the Baptist, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy of or fit to take off or carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Sabi niya, sa katotohanan na binabautismo ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kayo sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y, si Jesus ang tinutukoy diyan, siya, si Jesus ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Tingin kayo sa akin. Ang baptizer sa tubig, pastor. Ilulubog kayo ng pastor sa tubig. Praise God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, ang baptizer ng Holy Spirit, Jesus. Kaya di ba, pag pray-pray lang kayo, ililihans kayo, then let Jesus baptize you in spirit, mga kapatid. At nangyari ito sa Acts 19:4. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Yung bautismo ni John, yung sa tubig, ito ay baptism of repentance. Sabi niya, continually telling the people that they should believe in one who was to come after him, that is, in Jesus, having a conviction full of joyful that he is Christ, the Messiah, and being obedient to him. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Baptism in water yan. Na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya kay Jesus sa makatibagay nga kay Jesus. So, dalawa ang baptism na tinutukoy. Baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Maliwanag naman na ang ating pinag-usapan ay bautismo sa banal na
Espiritu. Praise God. We were baptized, praise God, in the Holy Spirit. Ang ganda pakinggan na ang driver, puspos ng Holy Spirit, can speak in tongues. Marunong siya magsalita. Kasi minsan actually ang mga tao, pinagtatawanan ng speaking in tongues. Na don't you know that is the only power that we have in this world? Hallelujah! Ang drummer nakakapag-dance, ang bahista nakakapag-dance, ang gitarista nakakapag-dance, praise God. Pati yung mga awit nakakapag-dance. Tingnan niyo po ang his life. Tingnan niyo po ang ganda ng presentation ng praise and worship nila para malaman po ninyo, lahat yan nag-i-speak in tongues. Kasi si Pastor Anthony, yung pastor nila sa his life, grabe mag-speaking in tongues. Madaling araw, mayroon silang morning devotion, daily yun, Michelle. Daily yun. Dinadayo sila ng mga church dyan sa San Fernando. Kasi madaling araw, lahat yan nananalangin, not in mere words, kundi in instant. Grabe, Rabas, Handa, Rabasiko, Rabapayante. Ganyan sila manalangin. Kaya kita mo, presentation pa lang ng kanilang praise and worship, grabe. Bakit? Kasi they are not dependent of themselves. They are dependent of the work of the Holy Spirit. Kaya ang ganda, pati yung mga back-up, praise God, nag-speaking in tongues because they were filled in the Holy Spirit. Are you following, church? Being baptized in Christ, ibig sabihin, baptized in the Holy Spirit. Para hindi na tayo mag-isip-isip, hallelujah, kailangan sikapin po natin. Kasi minsan, that's why we do not receive the gift of the Holy Spirit yung speaking in tongues kasi we do not believe. Tinatawanan natin, akala natin kayang kopyahin. Yung tongues ko, iba sa tongues ninyo. Hindi tayo pwede magpare-pareho kasi pwedeng kopyahin yan pwedeng gayahin yan Hallelujah. Praise God. Kaya nga minsan, there was a church. Hallelujah. Kaya nga din, ina-advise natin na pag may mga baguhan, isalin natin itabi natin sa mga datihan. Hindi yung mga baguhan nagsasama-sama, yung mga datihan nagsasama-sama. Hallelujah. Ang church na yun ay nag-i-speaking in tongues. Kaya sabi daw ng tongues ng isa, sabi niya, hinlalaki, 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 hinlalaki. Sabi ng mga datihan, inarinig ng mga ng mga bisita. Nano. Sabi ng isa pang bisita, hinlalaki ka nung hinlalaki. O nanong gawan tayo? Sabi naman ng isang bisita, o kung sila hinlalaki, hindi liit tayo. Kaya habang nagsasabi niya hinlalaki, siya lang, hindi liit. Because they do not understand. Tama ba? Pero ulitin ko, hindi tayo tatanggap ng speaking in tongues unless na hindi tayo sumampalataya. Kasi kailangan natin sampatalayanan. Amen? Okay, so mga kapatid, mayroon po tayong scam na i-acronym. 4 po ito, scam. 4, how you will know that you were baptized in Christ Jesus. Number 1, hallelujah. Nabasa na po ba natin, Chi? Datapwat, mayroon pang isa sa Acts. Sabi nga, but when they believe, sabi ko nga, the good news, the gospel about the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, the Messiah, as Philip preached it, they were baptized, both men and women. Datapwat, ang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ng Jesucristo ay nagbautismuhan ang mga lalaki at babae. So lahat, sabi mo sa katabi mo, lahat. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, ang sarap ng lahat tayo ay baptized in the Holy Spirit. Number 1, the believer is set free in Christ in baptism. Alam niyo po ba, nalalaya tayo kapag may tongues tayo. Mayroon tayong gift of the Holy Spirit. Basa tayo, 1 Peter 3, and baptism which is a figure of their deliverance, paglaya, does now also save you from inward questioning and fears. Not by the removing of outward body filth, hindi po ito pagligo,
but by providing you with the answer of a good and clear conscience. Sabi niya, inward cleanness and peace before God because you are demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas, sa mga tuwing bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo. Sabi ng Bible, mga kapatid, deliverance, paglaya, clear conscience, at mayroon tayong kapayapaan. Ano daw po ang maalis? Takot, pangamba, fear, sabi ng English kanina. So manidiminis tayo, lalaya, masiset free tayo sa anumang ating mga kinakatakutan. Takot tayo sa mga nagdadala ng bills sa church, sa bahay. Pag dumarating na yung mga biller, atsuna naman, atsuna naman, atsuna na naman. Praise God. Parang kinakabahan na tayo kapag umiikot na yung maniningin ng mga apartment, hallelujah, at nun ang fear natin. Pero kapag tayo ay baptized ng Holy Spirit, mga kapatid, magbasa kayo ng Bible para hindi kayo naliligaw, no? Mga kapatid, hallelujah. Pero kung tayo ay baptized ng Holy Spirit, praise God, hindi tayo matatakot dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Tama ba, church? O palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakita mo ang bill ng kuryente, hinahatid sa'yo, nakita ko ang taas. Ang sasabi mo lang, hallelujah. God will provide. Praise God. Ikaw lang ang inaabutan ng bill, ang saya-saya mo. Kasi alam mo may Diyos ka. Tama ba, church? Hallelujah. Kaya dapat i-develop natin, kasi ang sabi ng Bible, ang mga baptized kay Kristo, pinalaya sa takot. Mayroon ng kapayapaan, mapayapa siya. Kahit maraming problema, mapayapa siya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pangalawa, praise God, the believer's cloth is clothed in Christ Jesus. Tayo ay nabihisan. Basta tayo, anong ibinihis na yan? For as many of you as were baptized into Christ, into spiritual union and communion with Christ, the Anointed One, the Messiah, have put on, clothe yourself with Christ. Sa Tagalog maganda, tingnan natin. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Tingin kayo, hiramin ko sa inyo. Ano ba, pag kayo ba nagbibihis, may huhubarin kayo? O wala kayong huhubarin, di magbibihis kayo? May huhubarin. Tama ba, Archie? Pag naliligo ka, may hinuhubad ka, may binibihis ka. Tama? So alam niyo po ba na yung lumang kasuotan natin, yung ating sariling pagkatao, huhubarin mo yan, at ngayon magbibihis ka ng bihis ni Kristo. Kaya ang ating pagkatao tulad kay Kristo. Nakakatawa lang, napaka-awkward na kapag tayo ay gumagawa ng medyo mali, sasabihin natin, hindi ganyan si Kristo. Because dapat ang mga nabautismo kay Kristo, ibinihis si Kristo, ang nakikita ngayon ay pagkatao ni Kristo sa atin. Wala na yung dating pagkatao, yung dating bugnutin, dating tupakin, dating matigas ang ulo, dating hindi sumusunod. Wala na yun. Hinubad na natin lahat yun at ibinihis natin si Kristo. Si Kristo matuwid. Si Kristo banal. Si Kristo mabuti. Dapat yun ang nakikita sa atin because we were baptized sa ating Panginoon Kristo. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dapat makita sa atin si Kristo. Amen? Maliwanag ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Ako po ang nahirapan ako, lalo na pagdating sa larangan ng business. Hindi ka pwedeng magkaroon doon, magbanal-banalan eh. Abusuhin ka ng tao, Sister Joy eh. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko nga sa kanila, pinipilit ko magpakabuti, magpakabait. Pag nagpapakabait naman ako, pero mo bumabalik alas 11.
Isa lang ang diniliver, alas 8 umalis, alas 11 bumabalik. Wow, kailangan ko pa ba magbanal-banalan dito o kailangan ko nang praise God. Tapos, siyempre, pagkakapag-deliver maghapon, 20 lang na galon, sisweldo ng 400. Hallelujah! Ang galon nga, 15 lang, 300 lang, kulang pa ng pampasweldo, Sister Joy. Anong gagawin ngayon? Sabi ni Sister Joy, Pastor Lito, buwasan mo kasi yung pagkikimag-kalikim. Magpapakabait ako ngayon kasi pastor ako. Praise God. Anong gagawin ko? Praise God. Ang tagal mo mo. Sige, tagalan mo pa. Praise God. Amen? Ang hirap kasi sa business, mga kapatid, yung kaya kita mo, ang daming lahat halos ng mga employer, parang mga istrikto. Napapansin niyo po ba? Hallelujah. Walang employer na parang nakikipag-joke-joke. Kasi bakit? Sila ang nagdadala ng pasaning. Sila nagdadala ng mga gastusin. Mga trabaho, wala namang pakialam yan sa gastusin eh. Basta ka lang nila, sumildo, Sister Joy. They don't care kung kumikita ang company or not, kung bumabagsak na, bumabaon na ang company. They don't care about that. Hallelujah. Pero, gayon pa man, Kristiyano tayo, kaya kami kasama, mayroon ako nakausap na employer. Sabi niya, sabi ko kasi sa kanya, pastor ka pa naman, tapos makanyang ka. Kaya parang ako din, pastor ka pa naman, tapos makanyang ka. Ano ba yung sagot sa akin? Sa church, pastor ako. Pero sa trabaho, hindi ako pastor. Aba, pwede pa lang pa rin ang pagkapastor. Pero sabi naman ng isa, hindi pwedeng ihiwalay ang pagpapastor. Tama naman din, hindi pwede. Kaya mga kapatid. Pero ito lang ang sinabi ko sa trabahador. Pastor ako, isa lang ang tiyak, hindi kita mumurahin, hindi kita pagsasalita ng masama, pero sisermonan kita. Amen? Nagkakaintindihan tayo. Praise God. So ngayon, balik tayo. Pag binautismohan ka kay Kristo, dapat si Kristo na ang nakikita nyo. Si Kristo na nakikita sa atin. Pag nakita mo si Archie, si Kristo na nakikita. Ang bait-bait ni Archie. Praise God. Ang buti-buti ni Archie. Wow! Nakikita mo si Lord, hindi naman si Archie ganyan. Tapos ngayon ang bait-bait. Sino na nakikita mo? Si Kristo. Bakit? Ang kabaitan kay Kristo yan. Tama? Sabi nga, hindi na ikaw yun. Pag bumait ka, hindi na ikaw yun kasi hindi naman talaga ang tao mabait. Hindi naman talaga ang tao mabuti. Pag bumubuti ka, bumabait ka, hindi ikaw yan. Sabi nga ni Pablo, hindi ako to. It is not but the grace of God who's living in me. Ang sarap nun, mga kapatid, na nakikita si Kristo sa ating buhay because we were baptized we were clothed in Christ. Binihis na natin si Kristo. Amen? Amen. Lahat ang nakikita sa atin. Praise God. Kung dati tayong magnanakaw, hindi na tayo magnanakaw. Kung dati tayong mga disobedient na anak, hindi na tayo magdi-disobey. Kung dati matitigas ang ulo natin, hindi na tayo matigas ang ulo. Praise God. Napakababait natin lahat. At ang sasabihin natin, nakikita ko si Kristo sa... Kasi ganun mo si Kristo, masunurin. Hanggang kamatayan, sumusunod. Praise God. Ikaw nga lang. Hallelujah. Ay, by the way pala, yung oras mo natin, mga kapatid, alas 9:30 dyan. Pag nagsumila tayo ng alas 10, sobrang late na tayo. Lalagpas pa ba gusto tayo ng 10:30? Sobra naman, mga kapatid. Kaya sa mga kapatiran natin naman, matuto naman din tayo kung tayo ay baptized in Christ. Kung manunundo tayo, manundo ka na ng alas 8, alas 7. Hindi manunundo ka mag-alas 10 na. Malilit ka talaga. Praise God. Ngayon, hindi na pinag-uusapan dyan yung puyat tayo, busy tayo. Lahat tayo puyat, lahat tayo busy. It's a matter on how you value sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi lang dumating ngayon, maraming nag-a-apply, Sister Joy. Sinama ko na sa requirements kasi sabi ko kay Lord, Lord, ano bang gagawin ko sa business? Nakita ko, ito mga nagtatrabaho sa akin, hindi mga Christian. Sabi ko, ito ang requirement. Sabi ko sa kanila, mag-a-attend kayo sa church. Pag hindi ko kayo tatanggapin. Kaya makikita nyo sila. Yung mga trabahador, makikita nyo sila. Dito, praise God. Itong isa na taga dito sa baka medyo okay siya. Medyo okay siya. Yung matandang pipilay-pilay, hallelujah. Praise God. Biruin mo mga kapatid, nag-back out sila. Biruin mo nag-pick up ng galon.
Pakapick up ng ganun, Archie, alas 11 ngayon, binabanggit ko. Sinabihan ko lang, bakit ang tagal nyo? Alam mo ano sabi niya? Tara na, umalis na tayo dito! Binoykot nila ako, Sister Joy. Kaya ako na naman ang nag-reveal, ako ang nag-deliver. Ang problema, hindi ko alam kung kanino mga piling up. Binoykot nila ako, tapos kahapon, kinukuha ko sa luha, sunod nila, sabi ko, Sabado ng ating usapan. Nagmatigas ako. Kami pababarangay kita. Uy, paparangay ako, mag-usapan tayo Sabado. Hanggang saan ang tapang mo? Sabi ko sa kanya. Bali kahapon na, wala sila magawa. Sabado ko talaga ibinigay si Sister Joy. O ngayon sabi niya, 1.5 day kami kasi Lunes yun. Isang araw daw at kalahati ang kanilang pinasok. Kaya bakit kalahati? Yung panahon ng malis kami, may kalahating araw yun? Sabi ko sa kanya, pinuntahan ko nga sa bahay, dala ko yung samurai ko eh. Alam mo, matapang ako eh. Nagkipagpatayan ako sa kutod eh. Dala ko, tubo lang yun, pero samurai ang laman ng chip. Sabi ko sa kanya, pumasok kayo alas 8. Ngayon, umalis ka, o nakauwi kayo alas 11. Nag-pick up lang kayo ng galon. Tapos sasabihin mo sa akin, half day kayo. Ano nagawa nyo? Ako nag-deliver, ako nag-repair. Half day yun? Half day yun? Sabi ko, half day yun? Half day yun? Kung pilay ang kabila mong paa, pipilay. Praise the Lord. Alam mo, sabi ng kanyang asawa, hayaan nyo na yan, sir, sige po, okay na ho yun. Paano naging half day? Paano naging half day yun? O sabi ko, sige, nag-pick up sila ng gano'n ito, kanya 100. Nakakaano yung mata ko. Hallelujah, nawawala yung pagiging ni Kristo sa akin, hindi nakikita si Kristo. Ang nakikita sa akin, pagiging waray ko, Sister John. Tapos ang yabang pa, sabi niya dito, Pastor, lahat ng mga may bisyo dito, kaibigan ko, magsama-sama kayo. Wala akong pakialam, sabi ko sa kanya. Magsama-sama, tinatakot ako ng mga aling ng kaibigan niya. Praise the Lord. Pero ngayon pa man, kailangan na makita si Kristo. Pastor Lito ka, Pastor. Kailangan makita si Kristo. Mabuti na lang doon, konti lang nakakala ng pastor ako. Hallelujah. Amen. Amen po. Kaya tayo, Kristiyano tayo, si Kristo nakikita. Amen. Okay, next, praise the Lord. The believers is united in Christ in baptism. Nakikikaisa tayo kay Kristo. For by means of the personal agency of one Holy Spirit, sabi niya, one Holy Spirit, we were all, whether Jews or Greeks, Bisaya, Waray, may pinag-aralan o wala, slaves or free. Sabi niya, baptized and by baptism united together into one body and all made to drink of one Holy Spirit. Sa Tagalog, sapagkat sa isang Espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo yung Griego, maging mga Lipino, mga Laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. So, ang sabi ng Bible kanina, united together. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, nagkakaisa. Sarap, alam niyo po yung may IDSA 1, IDSA 2, Sister Joy. Alam mo ang bottom root? Kung ano, nagkaisa mga Pilipino. Kaya may kanta sila, magkaisa. Di ba may ganyan yun? Dapat ang mga Kristiyano din nagkakaisa. Hallelujah. Amen. Amen. Kasi tayo ay baptized kay Christ, tayo ay united kay Kristo. Nagkakaisa. Tama ba, Sister Joy? Amen. Kaya dito sama-sama tayo sa problema. Tama? Amen. Hindi kayo pumapayag na si pastor lang. Amen. Praise God. Hindi kayo papayag na si pastor lang namang problema pa. Iisang aming church. Di ba, Che? Ang nagkakaisa. Maganda yung nagkakaisa. Ang nagkakaisa, pagdating sa laban, nagkakaisa yan. Di ba, Che? Tama ba? Parang ayaw nyo mag-agree sa nagkakaisa. Amen. Ang sarap kasi, alam nyo po, sabi nga, pag mayroong mabigat na bagay, isa lang ang nagbuhat, napakabigat. Pero pag pinagtutulungan, nagiging magaan. So, burden. Sabi nga ng Pastor Jen, halata daw na ako na, ay talagang obvious ka. Obvious naman talaga. Kaya nga, may yung pasensya ko na. Kasi na ako makatulog, ang dami kong iniisip. Praise the Lord. Hallelujah, pasaway ko itong mga tao.
dito sa church, mabubuti na, mababay dito na, wala sinasabi. Praise the Lord. Wala dito. Hallelujah. Kita niyo, Sister Joy, ako pa nagbubukas ng church. May mga tao na dyan malapit lang, may baitang natabi. Pastor pa, nagbubukas ng church. Hindi ba kayo talaga naano sa pastor niyo? Oh, pabayaan niyo yung pastor na yan. Hallelujah. May ano tayong kami dyan. Yan, dalawang bakay dyan, mga member natin kayong banda dyan. Ako pa nagbubukas, praise the Lord. Yung ating mga musician, dyan lang sa abakan. Nauna pa yung galing kutod. Grabe ka, mabait talaga mga tao dito pagdating ko. Wow! Pastor, kayo na lang po hinihintay namin. Magsisimula na po tayo. Na okay na po ang lahat. Hallelujah. Kanina, lakas ng feedback. Di ba sinarinig ko, lakas ng feedback. Kasi sabi ko sa mga kanta, Diyos ko, bago tayo magsimula, i-testing nyo na yung mic nyo. Kasi para magtapayo kayo, wala ng feedback. Eh, maalin, darating, magsisimula na sa step joy, ahapon, kukuha ng kakata. Hindi niya malakas o hindi. Di ba, hindi nakakapanggigil. Ang lakas kanina ng feedback. Pwede ba tayo dumating na mas maaga-aga ng alas 10? Kasi may, actually sa iba, may mga testingan yan, tinitesting yung mga mics. Lahat, pati yung gitara, lahat, everything. Tinitesting yan bago mag-start. Hallelujah. Hindi pa rin natin makuha yung pagiging professionalism. Ang tawag doon, professional. Praise God. Punta kayo, atin kayo minsan sa si OP. Atin kayo minsan sa his life. I-observe nyo ang mga musicians kung doon kung huli sila. Praise God. Dito lang, iba tayo. Iba. Amen? So lahat ng pinautismuhan, nagkakaisa. Sabi mo nga, united. Alapakan natin si Lord. United tayo. Hindi tayo papayag. Nagkakaisa tayo. Hallelujah. Amen? O kita mo, Che, nakakopya na kanina yung PowerPoint. Bait ng pastor namin. Hallelujah. Nakabukas na yung cellphone, nakabukas na yung laptop. Nakabukas na yung aircon. Hallelujah. Grabe. Praise God. Nagkakaisa. Sabi mo ulit sa katabi mo, magkaisa na tayo. Huwag tayong papayag mga kapatid na hindi tayo nakikisa. Because lahat ng binautismo kay Kristo, we were united. United, nagkakaisa. Huwag mong kanti ng isa, kalaban mo ang lahat. Yun ang ibig sabihin ng united. Next, tapos na po tayo, hallelujah. New believer, the believer is new in Christ in baptism. Are you ignorant of fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually, gusto ko yung salitang habitually, kinagawian, live and behave in newness of life. Yan ang maganda. Kung hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nangabautismo kay Kristo Jesus ay nangabautismo sa kanyang kamatayan, tayo nga ay nakalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Maliwanag, di ba, Che, ang scripture na ikaw ay binautismo kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, then makakalakad ka sa bagong buhay. Sabi nga, new life. Ganda ng may bagong buhay. Praise God. Hallelujah. Bagong taon at magpapasko na, Merry Christmas. Ngayon, nag-iisip ng iba ng mga sila Sister John, Christmas tree na eh.
may mga gift na sila doon sa ewan ko na, minsan, nahihirap lumapit doon kung may pangalan ako, nakapangalan sa akin doon ng sa ilalim na. Ngayon, ang mga tao, they are busy of making lists. Naglilista na sila kung sino ang mga riregaluhan. Pero huwag niyo naman kalimutan i-lista. Ano namin iririgalo namin kay Pastor? Sabi naman isa, iririgalo ko kay Pastor wig. Kasi naubos na ang kanyang buhok. Praise the Lord. Wig ang aming ibigay kay Pastor. Hallelujah. Ikaw, Chia, bibigyan mo sa akin. Hallelujah. Tungkol, tumanda na talaga ang Pastor ng sobra sa inyo. Praise God. Kapag nagpapagupit ako, Sister, kasi doon sa bahay, hindi ko makita yung likod eh. Front lang. Pero pag nagpapagupit ako, kabila lang sa nakikita ko na dito. Ang lawak na pala. Kasi pag hinihipo ko, mayroon pa namang buhok. Pero ang totoo talaga, pag tinignan ko, wala na talagang buhok. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Sabi ko nga doon sa tinuturo ko Sister Jo, kasi doon na may mga online. So pinipicturean yung whiteboard para ipa-send doon sa group. Eh ngayon siyempre habang nagsusulat ako ng TV picture, sabi ko, baka naman nalalakit yung aking bulbunan dyan. Sabi ko sa picture, baka nakikita nila, hindi na yung pisara, kundi yung bulbunan ko. Praise God. Hallelujah. Amen? Kaya, huwag niyo kalilimutan ang mga, alam ko naglilista na, si Christian naglilista na yan. Inaanak 1, inaanak 2, inaanak 3, inaanak 4. Pero ang number 1 ay Pastor. Yan ang gusto ko, praise the Lord. Ang aking waist, 34. Ang aking sapatos, 7.5. Praise the Lord. yung aking pulo, medium, large. Yan, pwedeng large, pwedeng medium. So, sinasabi ko na sa inyo lahat. Hallelujah. Bakit? Kasi, again, magpapasko na. Bagong taon, bagong buhay. Sarap na may bagong buhay. Hallelujah. Hindi taon-taon na New Year resolution tayo. Okay, sama po natin. Praise God. Hallelujah. So, scan, S-C-U-N. We are set free in Christ in baptism. We are clothed in Christ in baptism. We are united in Christ in baptism. And we are new in Christ in baptism. So yan po mga kapatid ang ating last verse. Praise God. Huli na po. Hallelujah. And He ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ the Messiah. Then they begged Him to stay on there for some days. Sa Tagalog, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Utos, hindi pakiusap, nang magkagayoy kanilang ipinamanhig sa Kaniya. Praise God, kay Pablo na manatili